Hello people! Ramadan Sarya for today. Gustong gusto ko na talagang magreklamo sa amo na kakaumay na talagang magbalot ng waraga inab at nakakaumay na rin magluto nito. Kaso lang today na naman ay waraga inab na naman daw. Parang pinagsasalit-salitan niya lang yung appetizer at yung main dish. Ngayon naman, ang lulutuin natin ay waraga inab na main dish, yung may meat at may potato. Gumamit ako dyan ng karning tupa, pinakuluan ko lang at naglagay ako ng dried lemon, kunting luya at onion. Habang nagpapakulo tayo ng karni, ay ito ay magbabalot ako ng sambusa dahil naubusan ako ng sambusa na may dill or shabat. Sa lahat ng sambusa na na-stock ko sa freezer ay ito yung naubos. Itong white cheese or feta cheese na merong shabat or dill. Itong feta cheese ay uubusin ko tong ibalot at ilagay ko or store ko yan sa freezer. Yung katabi naman yan ay filling yan ng sambusa meat, yung merong itlog. So, parang konti lang yung babalutin ko niyan para lang yan today. So, dito sa bahay, ang best seller na sambusa namin ay itong sambusa meat na may egg at itong shabat na white cheese or feta cheese. Konti lang kasi yung ginawa ko or binalot ko niya nung una kong nagbalot dahil nga akala ko ay hindi nila magustuhan to. Iyon pala, ito pala yung unang maubos. Yung potato sambusa din namin, kami ni Belle ay ngayon pa lang, today pa lang kami nakatikim dahil laging naubos pag magprito ako. At pagkatapos nagbalot ng sambusa ay kumain na kami ng lunch. Kagabi, yung Ramadan Serie ay may salad. Hindi nila ako tinirhan, kaya natakam ako. Kaya ayun, napagawa ako ng para sa akin ngayon. Mahilig din talaga ako sa salad, kaya minsan ay mag-crave talaga ako sa salad. Kagabi ay may chicken teriyaki na toppings yan. Kaso lang gahol na sa oras at tinatamad na rin ako kaya boiled egg na lang yung nilagay ko. Same pa rin yung dressing salad na ginawa ko kagabi para sa kanila. After kumain ng lunch, inasikaso ko na itong waraga inab. Una ay kinuha ko na or siniparate ko na yung karne at yung sabaw. Yung sabaw ay na-strain ko na yan. Then yung pressure pot na pinagkuluan ng karne kanina ay hinugasan ko and then naglayered lang ako dyan ng onion, tomato, and potatoes. Sa lagay na to ay kailangan naman ako magbalot dahil wala na naman tayong waraga inab na with meat sa freezer. After ng potato, sinunod kong i-layer ang karne, yung pinakuluan kanina. Mas magandang gamitin yung karne na mayroong buto. Then sinunod ko ng sinilansan yung waraga inab. At nag-fried ako ng maraming garlic at inad ko yan sa sabaw ng karning pinakuluan natin kanina. At meron pa dapat yung whole garlic na nakalagay or nakapaloob doon sa mga nilayered kong mga gulay. Kaso lang wala na akong whole garlic dahil kagabi ay inubos ko na at nilagay ko sa food processor at nilagyan ko ng oil. After ng garlic, nag-add ako ng lemon. Tapos yung tinunaw kong 2 cubes ng Maggi. And then inad ko na yung sabaw mixture, nilagay ko na dyan sa waraga inab. Nag-add pala ako dyan ng asin at paminta. Nilagyan ko ng plato at nilagyan ko yan ng yung bilog na yan ay para talaga yan sa waraga inab para hindi siya magbubuka pagkakukulo. At dapat yung apoy nun ay mahina lang at lutuin natin yan sa 45 minutes. Habang niluto natin ang waraga inab, gawa tayo ng sweets. Ang naisip kong sweets sa kanila today ay churros. Favorite din to ng mga bata. Gumamit ako ng 1 stick butter, 1/2 cup ng water, 1/2 cup ng milk, 1/4 teaspoon ng salt, and 1 teaspoon ng sugar, and then 1 cup ng flour. Pinakuluan ko lang saglit lahat ng mga ingredients bago ko nilagay yung flour and then inoff ko na yung apoy. Halo-haloin lang yan at ganyan na yung itsura niya. At para madaling malamig ay ginamitan ko yan ng hand mixer. Then pagka naka-cool down na siya ng konti, lagyan nyo ng paunti-unting itlog. Gumamit ako ng 4 na large egg dyan. At dapat bago ilagay yung itlog, dapat talaga ay malamig na yan at hindi mainit. Kung hindi ay maluluto yung ating egg. Continue lang yan ng mix until mag-combine lahat ang itlog at yung ating dough. Then pagka ganito na yung itsura niya at pale na yung color, ibig sabihin ay ready na yon. At ito naman, pang dip natin yan mamaya sa ating churros. Nag-melt lang ako dyan ng chocolate chips. Ininit ko lang yung cooking cream or heavy cream and then nilagay ko na yung chocolate chips. Nagpainit ako ng mantika at ganito ko siya ginawa or ganito ko siya pinirito. Gumamit ako ng piping bag. Sobrang liit ng aking nozzle tip na available dito kaya nahirapan yung piping bag natin. Kaya kalagitnaan ng aking pagluluto dyan ay sumuko yan. Yung gunting ay sinawsaw ko yan sa mantika para hindi didikit yung ating butter mixture. Pwede din yan i-shape ng heart o di kaya kahit anong gusto nyong shape bago iprito. Kaso lang wala na akong time kaya ganyan na lang pahaba.
So, yung ating apoy dyan ay katamtaman lang para hindi masyadong madaling masunog at hilaw yung ilalim. At lutuin lang yan until golden brown. After naman yan i-fry ay coat natin yan sa sugar na merong cinnamon. Maganda to pang snack ng mga bata, nakakaaliw. Gustong gusto to ng mga alaga ko dito, pati yung amo kong babae. So, i-coat lang natin yan lahat. And then, pwede naman yan, mag-dip kayo ng chocolate syrup or pwede naman ganyan lang, yung sugar at cinnamon lang. After kong kinote yan ng sugar with cinnamon, nilagay ko na yan sa serving dish. Ganyan ko lang yan isi-serve. At ito na yung chocolate na ginawa natin kanina, yung ating chocolate dip. Wala tayong chocolate syrup, kaya gumawa tayo ng DIY. At syempre, titikman din natin to. Isa din to sa ating favorite na pagkain. Yung may mga cinnamon. Gustong gusto ko talaga yung may mga cinnamon. At naunang iserve yan kasama yung Arabic coffee. Yung Arabic coffee naman ay si Belle yung gumagawa niyan. Kaya panoorin niyo yung vlog niya. Nag-adan na at nagdasal na nga sila. Kaya ito ay oras na para i-fry yung ating sambusa. Bago pala nag-adan, yung tekniko dito ay nakainit na yung mantika. And then, nag-init na rin ako ng sabaw. Yung sabaw natin, walang kamatayang sabaw na wheat soup. So, ininit ko lang yun. Natira lang yun kahapon at ready na yung ating sambusa. Pati yung ating soup. Nauna na yung sinerve. At sunod ko namang inasikaso itong muraga inab. Nalamdag sa taas. Ayan. Yung ano. Tingwan. Bas mo daw. Tawa din siya. So, for the ready. O, diba? Perfect. Charan! Hindi siya masyado. Yeah. Meron mo Tapos, punta dito yung patatas. Okay na yan. Punta, hindi, pag flip kasi, pagka ganyan. So, kalahating patatas, kalahating waragain. Pero okay na yan. Ganda na paghaluto ko today. Hindi siya basag-basag. So, kailangan talaga pag nagluto niyan sa pressure pot ay pinaka-low fire ng inyong lutuan. Para hindi siya malamog o hindi siya magbubukahan. Super yummy daw, sabi ni Amo. Kaya tuwang-tuwa naman na sila. Time na rin para kakain kami ni Belle. Ito yung sa akin. Si Belle kasi ay hindi kumakain ng ganito dahil meron siyang karof. Si Belle ay magra-rice. Ayan niya yung warag inab kay merong tupa na karne. Tapos, syempre, hindi mawawala yung sabaw. Sinadya ko talagang hindi dagdagan to ng luto kasi para mabago ba. Bago na naman bukas. broccoli sana. Broccoli ano ka. Kainab. Gusto ko yung may sabaw kasi. Hindi pa ngayon. Adi, basmas din. Sabi yung kita. Ay, lagi maubos. Ngayon, ano? Wait naman to. Wala pa rin potato, dai. Baka ito. Ano mo itong dulo? Tignan ko. Kumain ko. Dinagdagan ko yung luto ngayon ng potato para makakain kami. Hada. Itong isa. Pipintahan natin. What? Potato. Hindi ako nakakuha ng tissue. Kalimutan ko. Top man. May natira tatlo, I think. Potato pa to, I think. Amen.